Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Ito sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine TV, magsasanib puwersa ang GMA Network at ABS-CBN Studios upang i-ere ang panibagong celebrity edition ng Pinoy Big Brother bilang bahagi ng ika-20 anibersaryo ng reality show. Sa report ng Kapuso Network, bukod sa napapanood ang Pinoy Big Brother sa sariling platform ng ABS-CBN at sa iba pang channels, ay ipapalabas ang naturang show sa GMA kasabay ng muling pagbubukas ng bahay ni Kuya para sa mga kapamilya at kapuso na bet maging housemates. Tatawagin ang season na ito bilang Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab dahil magsasama-sama ang Star Magic at Sparkle artists sa bahay ni Kuya. At ito ang unang pagkakataon na ipapalabas sa Kapuso Station ang PBB mula nang umere ang unang season ng reality show sa dating ABS-CBN noong 2005. Nauna nang nagkaroon ng kolaborasyon ang dalawang network noong 2023 para sa seryeng Unbreak My Heart na pinagbidahan ni na Jody Santa Maria, Joshua Garcia, Richard Yap, at Gabby Garcia. Sumunod dito ang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA at GTV matapos mawala sa kanila ang Eat Bulaga. Bukod sa anunsyong ito ay inaabangan na kung sino-sinong mga housemates mula sa kapamilya at kapuso artist ang papasok sa bahay ni Kuya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, naglabas ng reaksyon ang direktor na si Daryl Yap tungkol sa desisyon ng korte na tanggalin ang teaser video ng pelikulang The Rapist o Pepsi Paloma sa lahat ng platform. Ito ang naging full statement ni Direk Daryl nang matanggap o marinig ang desisyon ng korte. Sabi niya, quote and unquote, "Hindi pa rin po ako maaaring magbigay ng tuwirang pahayag sa usaping legal. Ngunit nais ko pong ipaabot ang aking pasasalamat sa mga nagpapahayag ng kanilang suporta at nananalangin para sa kapakanan ng pelikula." Sabi pa, "Dahil po sa inyong dasal at pagsubaybay, itinuturing po naming mahalagang balita ang pagkakaroon natin ng legal na pahintulot upang maipalabas ang ating pelikula. Next step naman po namin ay magpa-review sa MTRCB. Susunod po tayo sa mga pamantayan kahit gaano ito kabusisi. Maghintay lamang po." Yan ang statement ng direktor ng naturang pelikula. Matatandang nagsampa ng kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 noong January 10 ng 19 counts of cyber libel si Bossing Vic Soto dahil sa pagbanggit ng pangalan nito sa teaser na pinost ni Direk Daryl sa kanyang Facebook account noong Enero 2. Sa 20 pahinang desisyon na may petsang January 24 mula kay Muntinlupa RTC Branch 205 Presiding Judge Lizelle Akitan ay inutusan ng korte si Direk Daryl na tanggalin ang teaser video ng pelikula sa lahat ng online platforms. At syempre panalo ang TV host actor na si Vic sa isinampan niyang petition for writ of habeas data matapos diretsang banggitin sa naturang teaser video ang kanyang pangalan kaugnay ng rape case ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At
At sa huli nating chika for today, ibinahagi ng aktor na si Mon Confiado ang kanyang paghahanda sa bawat role na ginagampanan niya. Sabi ni Mon, quote and quote, "Mostly kontrabida, iniiba-iba ko physically, atake the way I speak, the way I move in every project. Pero siyempre, sa dami may mga pagkakapare-pareho rin." At siyempre, bilang fan ng mga Hollywood actors, na-enjoy at nai-inspire daw si Mon sa tinatawag na method acting dahil nakikita niya ito dito. Ngunit inamin rin ni Mon na medyo mahirap ito dahil kinakailangan talaga itong paglaanan ng oras. Sa katunayan, sabi ni Mon ay pinag-aaralan niyang mga bio para sa kanyang 2015 film na General Luna, maging sa isang pelikula naman nakasama si Direk Paul Soriano na pinamagatang The Fisher dahil isang buwan daw siyang namalagi sa Ilocos para makasama sa pangingisda ang mga mangingisda doon. Sabi niya, quote and unquote, "A month before our shoot, nasa location na ako. Nagpapaitim na ako, nakikisalamuhan na ako sa mga mangingisda. Nangingisda kami," sabi niya. At pag-amin pa ng aktor, quote and unquote, "Meron rin akong pelikulang The Diplomat Hotel. Nagpapayat ako ng 40 pounds. Doon ako natulog sa The Diplomat Hotel sa Baguio the entire shoot alone. Hindi naman po hotel yon, ruins yun at saka horror yon." At sabi pa ni Mon ay pati na rin daw ang kanyang co-actor na si Gretchen Barreto ay tila nagagalit na sa kanya at napapatanong kung bakit siya naroon. At syempre, karagdagan dyan sa kanyang role naman sa pelikula ni Brillante Mendoza na Captive, pinanindigan ni Mon ang hindi maligo at pati na rin ang hindi pagtanggal ng kanyang combat shoes habang natutulog sa buong taping nila. At syempre, maraming hindi kinatatakutan si Mon para lamang ma-execute ng maayos at maganda ang kanyang karakter. Isa na rito ang pagkain niya ng putik sa kanilang shooting sa Mindanao na ayon sa caretaker ng lugar ng pinagkunan ng mga eksena ay positibo positibo ang putik sa parasites na siyang naagapan naman dahil naturukan ang aktor ng mga bakuna ng 10 beses. At syempre dahil sa kanyang pagpupursige, itong si Mon ay isa rin sa mga nagpanalo sa kanya ay ang Best Supporting Actor sa 2022 MMFF entry na nanahimik ang gabi ang kanyang pamumundok mag-isa sa Baguio bago ang kanilang shooting. At syempre, ginawaran rin si Mon ng FPJ Memorial Award ng FAMAS dahil kabilang siya sa mga tinitingala at nagre-representa sa mga character actors. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.